binuksan po ang buro ng Comedy King sa publiko para makapagbigay sila ng huling respeto at pagpupugay kay Dolphy. Mahigpit ang seguridad sa burol ni Tito Dolphy. Maging kaming mga taga-media ay hindi basta-basta pinapayagang makunan ang loob ng chapel kung saan nakalagak sa ngayon ang labi ng Comedy King. Mapalad kami at sa kabila ng pagdadalamhati ng mag-anak ni Tito Dolphy ay nagpapaunlak sila ng interview. Kamusta si Mang Dolphy bilang lolo? Si Lolo, siya yung klase ng lolo na kung kanina papanood nga ako sa TV, na yung Janet and Marcia, tsaka Kevin Cosme, ayun siya sa personal. Ayun siya yung lolo na yun, na anytime pwede mong lapitan, na hindi ka mahihiyang lapitan na dahil Dolphy siya. Sobrang madali siyang i-approach. Naramdaman mo pa rin yung presence ng pagiging isang lolo kahit gano'n? Kasi sa sobrang dami, siyempre ang dami na dapat, hindi naman yung obligasyon na dapat lahat asikasuhin pa. Pero ang nakakatawa, hindi siya nagkulang dahil sobra-sobra na eh. Dahil lahat ng birthdays ng apo niya, kabisado niya na ano. So, pati anak, pati shoe size. Pangalan? Size. Hindi naman nalilito? Oo, hindi naman. Ano sa tingin mo yung pinakamaganda o pinakamalaking pamana na iiwan sa inyo ni Mang Dolphy? Itong memories na to na binibigay din ng tao sa amin sa huling oras na makakasama namin lolo namin, parang naramdaman ko na sobrang mahal siya ng tao. Na sinusuportahan kami dahil iba yung pakiramdam, ang swerte-swerte ko eh. Ikaw din nagpatattoo, no? In his honor. Ito, kailan pa itong tattoo na to? Last year, nung birthday niya, naregalo namin sa kanya nung kapatid ko. Wala na kaming kaya regalo sa kanya na material eh. Lahat nakuha niya na eh. Nung pinakita niyo yan sa kanya last year, ano sabi niya? Sabi niya, ako yan ah. Oo nga, ikaw nga to. Tapos kinukurot-kurot niya, ako yan ah. Nakatitig lang siya dun sa tattoo. Yes, Tontuan naman. 3 buwan bago pumanaw ang Comedy King, naisip daw ni John na magpagawa ng mga t-shirt na may mukha ng kanyang lolo. Actually, personal lang yun eh. Ako lang magsusuot, gano'n. Tapos may mga design na akong pondo. Tapos nakita ng mga design ng mga kapatid ko yung ginawa ko. Ba't di natin gawin na shirt yan, ilabas natin? Sa labas, mahaba pa rin ang pila ng fans na gustong makapagpaalam sa kanilang idolo. Mayat-maya rin ang pagdating ng mga kaibigan sa showbiz ni Tito Dolphy. Parang nabawasan ng haligi. Maging ang mga kaibigan niya sa politika, nagkakaisa rin sa pakikiramay sa mga mahal niya sa buhay at sa pagpupugay sa Comedy King. Kuya Manny, kamusta ho si Mang Dolphy bilang ama, bilang tatay? Hindi mo siya makikita yung sabi mo na talagang ama na as in tatay mo siya. Hindi, minsan parang barkada, nakikipaglayuan, disciplinarian din, in a way na... Pero yung sa kanya yung pangaral. Pag-aralan na, gano'n. Kasi yung pinagdaan niya, di ba, talagang sa hirap talaga, no? Tapos, sa mga anak, ayaw niya maranasan yung pinagdaanan niya. So, ang lagi niya sinasabi sa amin yung bigyan ng halaga ang bawat, kung kumikita ka na, bigyan mo ng halaga yung pinagpawisan mo. At maging sa mga huling sandali ng kanyang buhay, tila hindi pa rin daw maalis si Tito Dolphy ang pagbibiro nito. Mga 3 times siya sa ospital na nag-critical na sinabi na nga na 24 hours na lang, and then he will go. Ganun, 3 beses yun. So, yung 3 beses na yun, 3 beses kami nag-iiyak, naghahagulgol, nagpapaalam. So, yung pangatlo niya, siguro niloloko tayo ng daddy. Nire-ready lang talaga tayo. We're just being strong together. Our relationship as siblings has strengthened. So yun yung nakaka-lift ng spirit namin as of now. Hindi mo kilala yun, kalalabas lang sa munti nun. 8 na napatay nun. Oh, naku, lagot ka. Sa mahigit na 6 na dekada ng kanyang buhay showbiz, hindi na marahil mabibilang ang mga Pilipinong napatawa, bigla, napaiyak, at naaliw ni Tito Dolphy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nalulungkot ako. Hindi ko naman na-meet in person si Mang Dolphy. Pero
Talagang hindi ko maintindihan bakit affected ako. And then I realized, Dolphy is the real kapuso. Karugtong siya ng ating damdamin. Lumaki tayo at nagkaisip sa mga pelikula niya. Para sa akin, nakakahinayang. Yung pagiging genius niya sa pagpapatawa, very original yung mga ginagawa niyang punchline, yung mga adlib niya, dyan nagsimula yan eh. This is really personal sa akin tsaka sa pamilya ko. Kasi si Tito Dolphy, inanak niya sa kasal, yung brother ko. Nung namatay yun at dinala dito, nakiramay siya sa pamilya namin. At sa pagtatapos ng kanyang buhay, naway saya pa rin daw ang maiwang pamana ng nag-iisang hari ng komedya. Naalala mo yung Dolphy, ngingiti ka lang. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal. Dito lang, sa Tunay na Buhay.